Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1741. Si Hendrik, na nasa kabilang panig, ay titingin paminsan-minsan. Minsan, may nakakalokong ngiti sa labi at halatang lubusan na siyang nalubog sa pag-ibig. Haha, sigurado ka bang walang mangyayari? Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumipad ang ilang figure mula sa kagubatan sa harapan nila at humarang sa kanilang daan sa sandaling ito. Sa harap nila, mayroon talagang higit sa 20 disipulo ng Bloodshed Clan. Masama ito. Bakit pumunta rito ang mga disipulo ng Bloodshed Clan? Nagdilim ang mukha ni Angus at lihim na napabulalas na masama ito nang makita niyang miyembro ito ng Bloodshed Clan. Haha, kakaiba ito. Hindi naman masyadong malayo ang Bloodshed Clan natin dito at isa rin itong treasure hunting place, bakit hindi tayo nandito? Isang lalaking nakaputing damit mula sa Bloodshed Clan ang yamakap sa kanyang mga braso na nakahalukip-kip sa harap ng kanyang dibdib at may matayog na anyo sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba ay teritoryo ito na pag-aari ng Siyam na hukbo at ang mga tao mula sa ibang puwersa ay hindi maaaring pumunta dito upang manghuli ng mga kayamanan? Awkward na ngumiti si Angus. Hindi ito ang ibig kong sabihin. Tiyak na makakapunta kayo dito para manghuli ng kayamanan pero hindi ba dati nang huhuli kayo ng kayamanan sa ibang lugar? Bakit mo naisip ang pumunta dito sa pagkakataong ito? Naramdaman ko na lang na hindi ito inaasahan. Haha, ito ay dahil binigyan kami ng isa sa aming mga elder na isang alchemist ng isang gawain na nangangailangan ng 2 o 3 materyales na nagkataong makukuha sa kagubatan na ito. Kaya, pumunta kami upang tapusin ang gawain. Natatawang sabi ng lalaking nakaputing damit. Siya nga pala, dapat marami-rami ang mga disipulo na gustong tapusin ang gawaing ito. Ganoon ba, napalunok ng laway si Angus at sinabing, kami, ang mga miyembro ng 9 Army, ay palaging payapa sa iyong Bloodshed Clan. Sana mahanap mo ang masiglang damo na gusto mo. Kami ay gagawa muna ng hakbang. Pagkatapos niyang magsalita, magalang na iminuwestro ni Angus ang kabilang partido gamit ang kanyang kamay at nagplanong umalis kasama ang kanyang mga tao. Gayunpaman, ang lalaking nakaputing damit ay nginisyon at sinabing, oo, kami mula sa Bloodshed Clan at kayong mga mula sa 9 Army ay bihirang magkaroon ng anumang pagtatalo. Hanggat hindi ninyo kami ginugulo, natural na hindi namin kayo magalit. Pagkasabi noon, puminto siya at sinabing may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha, gayunpaman, may gusto akong malaman. Lagi ba kayong nagdadala ng napakaraming tao kapag lumalabas kayo para manghuli ng mga kayamanan? Bukod doon, nagdala pa kayo ng mga tao mula sa abandonadong mundo. Biglang nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Angus, Hendrik, at iba pa. Agad namang sumagot si Hendrik, anong abandonadong mundo? Itong kapatid, hindi ka makakapagsalita dito ayon sa gusto mo. Wala kaming ideya kung ano ang sinasabi mo. Haha, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan natin. Kahit na ang alamat ng abandonadong mundo ay naging isang alamat at sino ang nakakaalam kung ilang taon na ang lumipas mula noon, hindi ako naniniwalang hindi mo pa ito narinig. Humalaklak ang lalaking nakaputing damit bago siya nagsalita. Dahil sinabi mo na hindi mo alam ang tungkol dito, maaari tayong kumilos. Kinagat ni Angus ang kanyang mga ngipin at alam niyang malinaw sa kanyang puso na ang lalaking nakasuot ng puting damit sa kanyang harapan ay itinuturing na sikat sa mga formal na alagad ng Bloodshed Clan. Itinuring siyang master sa mga masters at naabot na niya ang ika-7 baitang ultimate god level. Kasama ang mga taong iyon sa pangatlong yugto o ika-4 na yugto ng ultimate god level sa likod niya. Mayroong higit sa 2 dosenang mga alagad ng Bloodshed Clan at kaya nilang patayin ng 2,000 hanggang 3,000 sa kanila. Tiyak, ang ilan ay maaaring mabuhay kung sila ay mapalad sa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang lahat ay nagkalat at tumakas. Gayunpaman, tiyak na hindi marami sa kanila ang maiiwan. Kabanata 1742. Teka, bakit mo nasabi na sila ang mga taong pumasok sa labas? May ebidensya ka ba? Mabilis na nag-isip si Ella at sinabing, lahat ng mga ito ay mga tao mula sa 9 Army. Huwag magsalita ng walang kaparirikan kung wala kang batayan at diskriminasyon laban sa amin. Haha, nagpapanggap ka pa rin. Nagsimulang tumawa ang lalaking nakaputing damit. Nakakilala na kami ng grupo ng mga tao dati at may mga kapareho silang token sa kanilang baywang. Mga miyembro sila ng pamilya Cabello na palihim naming narinig sa chat ng mga hanggal na iyon. Gayunpaman, ang daan-daang tao na iyon ang napatay namin. Kayong mga tao, labis ang galit ni Helena nang marinig niya ito.
Hindi niya inaasahan na daan-daang miyembro ng kanyang pamilya Cabello ang pinatay ng mga lalaking ito. Nagdulot ito sa kanya ng isang alon ng sakit sa kanyang puso. Ano ba? Nagalit ang magandang babae. Sok-sok. Mukhang mga miyembro ito ng pamilya Cabello at ang mga kasama mo ay maaaring ang ilan sa kanila ay hindi ka pamilya mo. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaking nakaputing damit kay Helena nang makita kung gaano ito galit. What's wrong? Sa itsura ng galit mo, gusto mo bang ipaghiganti ang pamilya Cabello mo? Karena, haha, hindi mo sinasabi, Kuya Lucian. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Sok-sok, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito kagandang babae mula sa abandonadong mundo. Dinilaan ng isa pang lalaki ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Helena ng nagninangas na mga mata. Gusto niyang haburin agad ang damit ni Helena. Haha, maganda siya pero sa kasamaang palad, kaaway natin siya. Kailangang patayin ang mga taong ito. Nakangiting sabi ni Lucian kay Angus. Kayong mga tao mula sa 9 Army ay dapat umalis kaagad at maaari kong isipin na iligtas ang iyong buhay. Kung hindi mo gagawin, ngayon din ang petsa ng iyong kamatayan. Nagkatinginan sina Angus at Hendrik. Madilim ang ekspresyon ng mga mukha nila at halatang nag-aalangan. Alam nila ng malinaw sa kanilang mga puso na kung sila ay kikilos, hindi sila kalaban ng mga taong ito. Hindi mahalaga kung gaano nila gusto. Tulungan mo si Helena. Young Master Angus, umalis na tayo. Hindi tayo dapat masangkot sa anumang gulo at hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang mga taong ito ay pumasok sa lugar na ito ng mag-isa at wala itong kinalaman sa atin. Labis na natakot si Sky kaya dali-dali siyang humakbang at hinawakan ang mga kamay ni Angus habang kinukumbinsi siya. Kinagat ni Helena ang kanyang mapupulang labi bago nagsalita kina Angus at Hendrik. Young Master Angus and Young Master Hendrik, you guys should leave. Salamat sa pag-aalaga sa amin sa daan pero tama si Sky, wala itong kinalaman sa inyo. Hindi ko rin kayo gustong idamay o hayaan ng sino man sa inyo na mamatay dahil sa aming mga gawain. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ulit si Ella, hindi kaya. Hindi tayo makapaniwala sa kanila. Paano kung nagsisinungaling sila sa atin? Paano kung tumalikod sila at puntahan tayo pagkatapos nilang patayin si Helena? Paano kung gusto lang ng kabilang partido na paghiwalayin ang ating lakas at talunin tayo ng isa-isa? Huwag kang mag-alala. Ako, Lucian, ay tutuperin ko ang aking pangako. Dahil sinabi ko na hahayaan kitang umalis, natural na gagawin ko ito. Nagtaas ng kamay si Lucian. Maaari akong sumumpa sa aking buhay. Kung hindi, mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan. Alam ni Lucian sa kanyang puso na kahit na si Angus at ang iba ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban, mayroong higit sa isang dosina ng kanilang mga tao. Mayroon pang ang dalawa sa pang-apat na yugto ng Ultimate God level. Hindi siya natatakot sa mga taong ito at hindi mahirap patayin ang mga taong ito. Gayunpaman, kapag nagsimula na ang laban, maaaring mamatay ang ilan sa kanyang mga junior kung naruroon din ang mga taong ito mula sa 9 Army. May ilan sa mga junior niya na malapit sa kanya at ayaw niya mamatay. Kabanata 1743. Bukod pa rito, si Angus ay apo ng isang elder ng Whittemore Fortress habang si Hendrik ay anak ng isa pang elder mula sa ibang nayon. Kung ang dalawang ito ay namatay, sila ay natatakot na ang mga Panginoon ng 9 Army ay hindi magiging masaya. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang Bloodshed Clan ay makapangyarihan, ngunit hindi sila mas malakas kumpara sa 9 Army. Sa makatuwid, mas mabuti kung hindi sila direktang nagdulot ng isang mahigpit na sitwasyon. Narinig mo ba iyon? Si Young Master Angus, nanumpa pa nga siya. Natuwa si Sky nang marinig iyon. At least nagkaroon siya ng pagkakataon na mabuhay. Tungkol naman kay Helena, matagal na siyang hindi nasisiyahan kay Helena. Mas mabuti kung mamatay siya. Young Master Angus, umalis na kayo. Ngumiti ng mapait si Helena. Napagtanto niya na ang lalaking nakasuot ng puting damit ay hindi isang simpleng tao at dapat ay partikular na makapangyarihan. Kung hindi, si Angus, Hendrik, at iba pa ay hindi magkakaroon ng ganoong kadilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat may humigit kumulang 20 tao lamang mula sa Bloodshed Clan, lahat ng mga disipulong ito ay mga master mula sa Bloodshed Clan. Sige, walang magawang tumango si Angus matapos manatiling tahimik ng ilang oras. Pagkatapos ay humakbang siya at sinabi kay Helena, napakarami ninyo at sana ay makatakas kayo mamaya. Nakakatawa man si Angus nang sabihin niya ang mga salitang iyon, tanging si Helena at ang second elder ng pamilya Cabello ang nasa first grade Ultimate God level. Ang iba ay nasa tunay na antas ng Diyos o antas ng demigod. Kung wala ang tulong ng mga taong ito ng 9 Army, napakahirap para sa mga taong ito na makatakas.
Sa sandaling umalis sila, si Helena at ang iba pa ay patay na noon. Lumapit si Henrik pagkatapos mag-isip sandali at mahinahong nagsalita kay Helena, Miss Helena, huwag kang mag-alala. Ipapaalam natin kaagad sa mga miyembro ng 9 Army pagkabalik natin. Sasabihin ko ito sa tatay ko at baka mailigtas natin ang iba pa sa gubat na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng lahat ng miyembro ng 9 Army sa oras na iyon. Nakaramdam ng pasasalamat si Helena nang marinig ang sinabi ni Henrik at tumango. Salamat sa paggawa nito. Umalis na kayo kung sakaling magsisi ang kabilang partido sa bandang huli. Sige, ingat ka. Walang ganang tumango si Henrik. Kumaway siya bago siya lumipad palayo sa kagubatan, pinangunahan si Ella at ang iba pang kasama niya. Sok, nakaka-touch talaga. Pagkaalis ni Henrik at ng iba pa, may malabong ngiti sa labi si Lucian. My beauty, you should tell me honestly, how many of your people are in here? What are the forces that came in? How did you people find this place? Kung sisigot ka ng matapat, I can consider leave some of you alive. Napangiti ng mapait si Helena pagkatapos niyang marinig ito. Haha, kailangan mo ba ng napakaraming impormasyon? Sa kasamaang palad, ako, si Helena Cabello, ay mas pipiliin kong mamatay kaysa sabihin sa iyo. Patayin mo na lang ako kung gusto mong gawin iyon, halika na. Pagkatapos niyang magsalita, ikinuyom ni Helena ang kanyang mga kamao at sinimulan ni Chi na sugurin ang mga ito. Kuya, kung aalis tayo, natatakot ako na si Miss Helena ay mamatay, tama? Posible bang makatakas ang ilan sa kanila? Maya-maya pa ay umalis na sila, napakunot ang noo ni Ella at nanlulumong sinabi. Say, kami, dati ay nagsabi na poprotektahan natin sila at tutulungan silang mahanap ang kanilang mga kamag-anak. Hindi ko inaasahan na magiging Kabanata deserters tayo. 1744. Ella, ano bang pinagsasabi mo? Sinong tinatawag mong deserters? Ano bang sinasabi mo, napakasamang salita? Nalungkot si Sky nang marinig niya ito at sinabing, huwag mong kalimutan, wala tayong utang sa kanila. At saka, pwede kang manatili sa kanila kung ayaw mong manatiling buhay. Bakit ka umalis sa amin? Sky, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tama ang kapatid ko, wala talaga tayong sense of justice kung aalis tayo ng ganito lang. Si Henrik ay hindi masaya mula pa noong una. Sa wakas ay nakilala niya ang isang dilag at buong puso niya itong nagustuhan. Sa huli, hindi niya nagawang protektahan ang kabilang partido. Sinisisi niya ang sarili niya, pero mas lalo siyang nalungkot nang marinig niyang magsalita si Sky ng ganito. Mahal, kaya ako ang sinisisi mo. Lalong nagalit si Sky at galit na sabi. Bakit hindi ka tumalikod kung ikaw ay isang matuwid na tao? Hindi mo ba alam? Kahit na ikaw at ang iyong kapatid na babae ay nanatili sa likod, kahit na lahat sa amin ay nanatili, ang aming pagtatapos ay patay at walang paraan upang mailigtas ang mga bagay. Ang tinatawag na Lucian na iyon ay isang sikat na master ng Bloodshed Clan at nasa ikapitong baitang Ultimate God level. Nakapasok siya sa first grade Ultimate God level sa edad na 20 at siya ay 40 taong gulang pa lamang ngayon. Bagamat siya ay mukhang nasa 20s, siya ay itinuturing na makapangyarihan para sa pagkamit ng gayong husay sa pakikipaglaban sa ganoong edad. Tumigil ka na sa pagsasalita at lumipad ng mas mabilis. Kailangan muna nating ipaalam sa Panginoon ng kuta at sa iba pa. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng mabilis na talakayan. Pinabayaan natin si Miss Helena, hindi natin maaaring pabayaan ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid na babae. May posibilidad na buhay pa ang kanyang ama at mga kapatid. Kailangan nating magkaroon ng mabilis na talakayan at dalhin ang mga tao upang iligtas sila. Pinabilis ni Angus ang paglipad habang palihim na nagdarasal. Umaasa siyang makakatakas si Helena sa bentahe ng maraming tao sa paligid niya. Kung ganoon, baka magkaroon pa siya ng pagkakataon na makita siya muli. Bawat pangungusap ay tungkol kay Helena. Nakakadiri pakinggan. Habang tinitingnan ang figure ni Angus mula sa likod, galit na galit si Sky na namutla ang mukha. Gayunpaman, mas naging komportable siya nang marinig niya ang ingay ng mga taong nag-aaway sa likod niya. At least, nagsimula na ang laban. Helena Cabello, siguradong mamamatay sa pagkakataong ito. Patayin sila. Kasunod ng isang kaway ng kamay ni Lucian, mahigit 20 disipulo ng Bloodshed Clan ang direktang sumugod sa karamihan at nagsimulang pumatay. Naisip ito ni Lucian at sinabing, nga pala, huwag muna nating patayin ang babaeng ito at patayin siya sa huli. Tingnan niya kung paano pinatay ang mga miyembro ng pamilya niya, ang mga taong ito ng pamilya Cabello. ****starred ka. Halos sumabog sa galit si Helena nang marinig ito. Hinigpitin niya ang mga kamao at napaharap sa harap ni Lucian sa isang iglap bago niya ito direktang sinuntok. Sampal.
Gayunpaman, hindi interesado si Lucian na salubungin ang suntok ni Helena. Madali siyang nakatakas sa atake ni Helena sa isang iglap. Sa halip, sinampal niya si Helena sa mukha nito. Isang malakas na sampal ang direktang nagpalipad palabas ni Helena. Whoosh! Nang si Helena ay lumilipad pabalik, isang figure ang lumipad at pinigilan siya sa pamamagitan ng direktang paghila sa kanya gamit ang kanyang mga kamay. Iminulat ni Helena ang kanyang mga mata at nagulat siya nang makita ang kaharap niya. Iniisip niya kung nag-hallucinate ba siya. Ang lumipad talaga ay si Jack. Jack, ikaw pala. Iniisip ni Helena kung nanaginip ba siya. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nalaman niyang si Jack nga pala iyon. Nangunot ang ilong niya at halos umiyak na siya. Hindi niya akalain na makikilala pa niya si Jack bago siya mamatay. Kabanata 1745. Jackie, umalis ka na agad. Ano ang ginagawa mo? Si Lucian ay isang master na disipulo ng Bloodshed Chan, isang master sa 7th grade Ultimate God level. Bukod doon, iyong junior sisters at brothers niya ay nasa 2nd grade o 3rd grade Ultimate God level. Hindi ka nila kalaban. Maya-maya, may naisip si Helena. Hindi ba nagpakamatay si Jack sa pamamagitan ng pagmamadali ng mag-isa sa sandaling ito? Hindi man siya nag-iisa, tiyak na mamamatay si Jack kahit na dumating siya kasama ang daan-daang tao. Malinaw na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang master sa ikapitong baitang Ultimate God level. Nandito ako para iligtas ka at hinihiling mo na tumakas ako. Hindi nakaimik si Jack. Matapos niyang makita ang sitwasyon mula sa malayo, siya ang unang sumugod. Ang iba ay naglakbay ng mas mabagal, ngunit sila ay sumugod din sa lalong madaling panahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang sinampal sa mukha si Helena pagdating niya. Gayunpaman, bahagyang nagpasalamat siya. Mabuti na lang at hindi sinadya ng kabilang partido na patayin muna si Helena. Sa halip, gusto niyang huling patayin si Helena. Kung ang kabilang partido ay sinadya na patayin si Helena ngayon, hindi niya ito mailigtas batay sa dati niyang bilis. Nagpapakamatay ka. Ang isa sa mga lalaki, na isang master ng pangatlong baitang Ultimate God level mula sa Bloodshed Clan, ay malapit kay Jack. Agad niyang ikinuyom ng mahigpit ang mga kamao nang makitang may naglakas loob na lumabas para iligtas si Helena. Ang gintong chi ay lumundag sa kanyang kamao at ang kanyang suntok ay dumiretso kay Jack. Ikaw ang nagpapakamatay. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Jack habang nakakuyom ang mga kamao. Agad na bumulwak ang chi sa kanyang katawan at bahagyang sumandal sa isang tabi ang kanyang katawan habang diretsyong sinuntok ng kanyang kamao ang kanyang kalaban sa kanyang dibdib. Bang! Isang bahagyang mahinang boses ang maririnig. Ang sumunod na segundo, ang lalaki ay pinalipad sa himpapawid. Bumagsak ang kanyang dibdib at bumagsak siya sa lupa. Matapos umubo ng ilang subaw ng dugo, sinipa niya ang kanyang mga binti at namatay. Mahal ko, ang lalaking iyon ay nasa pangatlong baitang Ultimate God level. Napalunok ng laway si Helena at sa sobrang gulat ay nauutol siya habang nagsasalita. Ang lalaking ito, si Jack, ay tila lumilitaw sa tuwing siya ay nasa panganib. Higit pa rito, kamangha-mangha pa rin siya at muli siyang nabigla sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Lahat ng tao ay sama-samang pumasok, paano kaya mag-improve ng husto ang combat power ng lalaking ito? Haha, siya ay nasa pangatlong baitang Ultimate God level ngunit ako ay nasa ikaapat na baitang Ultimate God level. Tumawa si Jack at tuluyan na niyang pinakawala ng momentum sa katawan niya. Ang pang-apat na baitang Ultimate God level. Ikaw talaga ay nasa 4th grade Ultimate God level. Matapos marinig ito ni Helena, nakita niya ang kislap ng pag-asa. Gayunpaman, nang maisip niya ang galing ni Lucian sa pakikipaglaban, muli siyang sumimangot. Gayunpaman, ang taong iyon ay nasa ikapitong baitang Ultimate God level at napakarami sa kanila. Daan-daan sa amin ang namatay. Huwag kang mag-alala. Malamig na ngumiti si Jack at diretsyong tumuro sa ibang direksyon bago siya nagsalita. Tingnan mo doon. Pare, Venus at Daniela. Sila, nandito na sila. Napatingin si Helena sa direksyon na tinuro ni Jack at napatikip ng bibig sa gulat. Hindi siya makapaniwala na libu-libong tao ang dinala ni Jack sa panahong ito. Ang daming tao. The asterisk man it, ilan na ba talaga ang pumasok? Naging berde ang mukha ni Lucian nang makita niya ang maraming tao mula sa abandonadong mundo. Gayunpaman, mabilis siyang sumagot, nandito kayo sa tamang oras. Dahil nandito na kayong lahat, papatayin ko kayong lahat. Ang lalaking iyon ay nasa ikaapat na baitang Ultimate God level. Mukhang sa akin lang siya maipapaubaya. Ipauubaya ko na ang iba sa mga kapatid kong junior, hindi ito dapat maging mahirap para sa kanila. Kabanata 1746, Moherth asterisk Sacker, is he trying to die?
Nagmamadaling lumapit si Alejandro, nagmumura nang makita niya ang isang pangalawang grade na ultimate god level na disipulo na pinapatay ang isang tagapag-alaga ng kanyang pamilya Cabello. Agad niyang sinundan ng suntok na nagpalipad pabalik sa second grade ultimate god level na disciple mula sa Bloodshed clan bago niya napigilan ang sarili. Third grade ultimate god level. Ang tatay ko ay nasa third grade ultimate god level. Nang makita ang kanyang sariling ama na nagpadala ng isang pangalawang gradong ultimate god level fighter na lumilipad sa isang suntok, siya ay nawala ng mga salita mula sa pananabik. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na lang sa ating mga ama ang iba. Ako na ang bahala sa pangpitong baitang na ito na pinakadiyos na lalaki. Napangiti si Jack at ibinuka ang palad. Inilabas niya ang kanyang treasured sword at tinitigan ng diretso si Lucian. Mamatay. Kasabay nito, binato ni Kenneth ng suntok ang isa pang first grade na ultimate god level na disipulo ng Bloodshed clan, dahilan para maubo agad ng dugo ang kanyang kalaban. Hindi naman. Mayroon silang ilang tao sa pangatlong baitang ultimate god level. Higit pa rito, mayroon din silang ilang first grade ultimate god level na manlalaban. Nang makitang kumilos sina Nash, Kenneth, at ang iba pa, halos magwala si Lucian. Akala niya noong una ay si Jack lang ang makapangyarihan at ang iba ay walang laban sa kanya at sa mga kapwa niya disipulo. Gayunpaman, pagkatapos nilang magsimulang mag-away, agad niyang napagtanto na ang ilan sa kanyang mga kapwa alagad ay napatay sa maikling panahon habang ang iba ay napapaligiran ng malaking grupo ng mga tao. Sa bilis na iyon, malamang na sila ay papatayin. Anak, napakatalino mo na kayang patayin ang aking nakababatang kapatid na nasa ikatlong baitang ultimate god level sa isang suntok lamang habang ikaw ay nasa ikaapat na baitang. Mukhang ang iyong galing sa pakikipaglaban ay limitado lamang sa antas ng pang-apat na baitang ultimate god level. Sa wakas, nagngangalit si Lucian at diretsyong tumitig kay Jack. Kung ganoon, papatayin mo na kita. Hindi magandang hayaang lumaki pa ang kaaway na may ganitong talento. Alam ni Lucian na ang mga taong ito ay pumasok sa kagubatan ng wala pang 2 buwan. 2 buwan na ang nakararaan, nag-isa siyang pumunta sa gubat na ito para tapusin ang assignment na ibinigay sa kanya ng isang elder ng kanyang angkan. Noong panahong iyon, ang kagubatan ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng mga abnormalidad o ang mga taong ito mula sa inabandonang mundo. Sa pamamagitan nito, naisip niya na ang mga taong ito ay dumating sa nakalipas na 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan, nagawa ng kanyang kalaban na makamit ang pang-apat na baitang ultimate god level at makuha ang antas na ito ng husay sa pakikipaglaban. Ang pag-iisip lamang ay sapat na nakakatakot. Bukod dito, ang kalabang partido ay may ilang tao sa pangatlong baitang ultimate god level. Iyon ay mas nakakabaliw. Pagkatapos ng lahat, walang mga diskarte sa martial arts sa loob ng inabandonang mundo na nagpapahintulot sa isa na makapasok sa sukdulang antas ng Diyos. Nangangahulugan din iyon na ang mga taong iyon ay hindi maaaring gumawa ng anumang pag-unlad pagkatapos maabot ang pinakamataas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Dapat ay nagsimula na silang makapasok sa unang baitang ultimate god level pagkatapos makarating sa lugar na ito at dahan-dahang itinaas ang kanilang lakas. Gusto mo akong patayin? Titingnan natin kung kaya mo. Ang taong nauna sa kanya ay pumatay ng napakaraming tao mula sa pamilyang White at pamilya ni Cabello. Kung hindi dahil sa pagdating kaagad ni Jack at ng kanyang grupo, marami pang buhay ang mawawala. Kaya naman, nagpasya si Jack na patayin ang taong iyon na nasa ikapitong baitang ultimate god level. Nang marinig ang sagot ni Jack, humagalpak ng tawa si Lucian. Tama ba ang narinig ko? Nasa ikaapat na baitang ka pa lamang sa pinakamataas na antas ng Diyos. Kahit na kaya mong harapin ang isang taong mas malakas, sa tingin mo ba maaari mong lampasan ang hangganang iyon at patayin ako? Masyado mong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Paano mo malalaman kung hindi mo sinusubukan? Inilagay ni Jack ang kanyang chi sa kanyang espada. Sa isang mahinang boss, ang espada ay nagpakawala ng nakakatakot na hiyaw at agad na lumaki ng malaki. At saka, tila mas lumakas din ang nakakatakot na aura sa paligid ni Jack. Kabanata 1747. Nagliwanag ang mga mata ni Lucian sa nakita. Not bad. Sa hitsura nito, ang iyong espada ay isang ultimate grade na espiritual na tool. Sok, malapit na maging akin ang espadang ito. Sa oras na iyon, tutulungan mo akong palakasin ang aking lakas. Pagkasabi noon, ibinaon din ni Lucian ang kanyang chi sa espada sa kanyang kamay at mabilis na inihampas patungo kay Jack. Umuungol na Lobo Strike. Kasabay ng pagtama ng espada, isang higanting lobo na nabuo mula sa condensed chi ang lumitaw sa kanyang harapan. Matapos ang hitsura ng higanting lobo, naglabas ito ng malakas at mabisyo na aura. Nagpakawala ito ng nakakapang-asar na ungol at saka agad na dumiretso kay Jack. Burning Chop Strike.
Nahaharap sa mabangis na pag-atake, hindi nang ahas si Jack na magpakawala sa kanyang bantay at agad na pinaandar ang kanyang burning chop technique. Ang kanyang malaapoy na pag-atake ay sumugod kasama ng mahabang buntot na nakaladkad sa likod nito na parang bulalakaw. Paano makakagawa ang isang tao sa pang-apat na baitang ultimate god level ng napakalakas na pag-atake? Laking gulat ni Lucian nang makita ang pag-atake ni Jack. Iyon ay dahil ang mga vibrations mula sa pag-atake ni Jack ay nagawang tumugma sa kanyang sarili. Boom! Isang malakas na boom ang sumabog. Sa sumunod na sandali, ang pag-atake ni Jack ay nagawang ganap na mapawalang bisa ang atake ng kanyang kalaban, na labis na ikinagulat ng mga nanunood. Hindi pwede. Hinaranggan niya ang pag-atake. Nag-aalala rin si Helena kung si Jack ang makakalaban niya sa simula dahil masyadong magkalayo ang kanilang power level. Gayunpaman, lumampas sa kanilang inaasahan si Jack at nagawa niyang harangan ang pag-atake ng kalaban. Pinatunayan nito na ang husay ni Jack sa pakikipaglaban ay medyo pantay-pantay sa kanyang kalaban. Bukod dito, alam niyang ang teknik na ginawa ni Jack ay hindi pa niya pinakamalakas na teknik. Sa sandaling iyon, sumama na rin si Daniela sa panig ni Helena pagkatapos pumatay ng ilang kaaway. Ngumiti siya kay Helena, "Big sister, hindi mo alam kung gaano kalakas ang taong ito. Kahapon, nakapatay lang siya ng isang 6th grade ultimate god level disciple mula sa Bloodshed clan ng madali. Kahit na hindi niya kayang patayin ang taong ito sa 7th grade ultimate god level, imposibleng mapatay siya ng kalaban." Pagkasabi niyon, tumingin siya sa kabilang panig ng labanan at sinabing, "Tama. Si tatay at ang iba ay makapangyarihan din. Talaga silang mga eksperto sa pangatlong baitang ultimate god level. Ang natitirang mga disipulo mula sa Bloodshed clan ay aalagaan sa lalong madaling panahon." Laminggalinga si Helena sa paligid at napansin na iilan lamang sa 20 mahigit na mga disipulo mula sa Bloodshed clan ang natira. Paano kayo nagsanay? Paano sila nakarating sa pangatlong baitang ultimate god level? At saka, ang lakas ni Jack ay tumaas sa ika-4 na baitang ultimate god level. Masyadong mabilis iyon. Mabilis na tanong ni Helena kay Daniela matapos ang biglaang pagkamulat niya. Hehe, subukan mong hulaan. Sinubukan ni Daniela na manatiling misteryoso at gumawa ng matamis na ngiti sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin dali. Imposibleng hulaan ko. Hindi napigilan ni Helena na mapatingin kay Daniela. Si Jack ay isa ng 3rd grade intermediate alchemist. Sabi ni Daniela na may malaking ngisi sa mukha. Kabanata 1748, 3rd grade intermediate alchemist. May naririnig ba ako? Totoo ba ito? Masyadong mabilis. Matapos marinig iyon, napaawang ang bibig ni Helena sa gulat. Siya ay nabigla sa talento ni Jack sa alchemy. Hehe, syempre, totoo yan. Kung hindi, paano mabilis mag-improve ang kanilang galing sa pakikipaglaban? Pumalaklak si Daniela pagkatapos ay sinabing nakakunot ang noo, nasaan kaya ang unang elder? Nagbuti ba ang kanyang mga kasanayan sa alchemy? Iniisip ko kung nakamit na ba niya ang ultimate god realm. Oo, nagtataka ako kung kumusta na siya ngayon. Ang tagal na nating hindi nagkita. Napabuntong hininga si Daniel bago tumingin sa harapan. Noon, mas tumindi ang laban ni Jack sa kanyang kalaban. Ilang rounds na ang palitan ng atake ng dalawa, pero mukhang si Jack ang nasa itaas. Damn it, mukhang sagana sa chi ang batang ito. Tumingin si Lucian sa harap na may seryosong ekspresyon habang tumutulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang noo. Bago ito, akala niya madali niyang mapapatay si Jack. Habang nagpapatuloy ang laban, napagtanto niya na maaaring hindi siya ang kapareha ni Jack kung magtatagal ang mga bagay-bagay. Pagkatapos niyang panoorin ang laban sa kabilang panig, mas lalo siyang nawala ng imak. Ang mga kapwa-alagad na dinala niya ay isa-isang pinatay at 2 na lamang ang naiwan na nakatayo. Kung ang pangatlong baitang ultimate god level martial artists ay nagtagumpay sa kanilang pagsisikap na tulungan si Jack sa kanyang mga pag-atake, lalala ang kanyang sitwasyon. Lalabas ako ng todo. Kinagat ni Lucian ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay kinagat ang kanyang daliri at idiniin ito sa pagitan ng kanyang mga kilay habang nagsimula siyang kumanta. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman ni Jack ang paglakas ng aura ng kalaban. Anong secret spell yan? Maaari niyang itaas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa ganitong paraan. Napaisip si Jack habang nagtatakang nakatingin. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na nagtataas ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa ganoong paraan. Gayunpaman, naniniwala siya na ang lihim na pamamaraan ay tiyak na magdudulot ng matinding paylay sa katawan para mapataas nito ang lakas ng pakikipaglaban sa isang maikling panahon. Tiyak na may limitasyon sa oras ito. Anak, papatayin kita ngayon din. Makakalimutan na ng iba sa inyo ang paghawak sa akin dito.
Kapag nakabalik na ako sa clan at iulat ito sa mga matatanda, lahat kayo ay mamamatay. Ibibigay ko ang lahat ng buhay ninyo para sa mga kapwa ko patay na disipulo. Pinandilatan ni Lucian si Jack ng may matinding puot. Ganun ba? Subukan natin. Itinulak ni Jack ang paa niya pababa habang ang mga labi niya ay napapangiti. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao at ibinaba ang katawan. Tuiyan ba ang kambal na kamao ng dragons? Napailing si Lucian nang makita ang poster na iyon. Imposible. Ang Twin Dragon's Fist ay ang martial art ng aming clan. Bukod dito, ang hakbang na ito ay napakahirap na makabisado. Ang mga panloob na disipulo lamang ang may pagkakataong matutunan ang mga ito ngunit halos walang nakakaalam nito. Kaka-rating mo lang sa mundong ito kamakailan. Paano mo nakuha ang aming teknik? Kahit na nakuha mo ito, paano mo ito matututunan ng napakabilis? Laking gulat ni Lucian. Alam niya ang kapangyarihan ng Twin Dragon's Fist. Ito ay isang 3rd grade intermediate martial art technique. Kahit na ang kanilang mga elder sa Bloodshed Clan ay halos hindi makakaya na makuha ito sa isang baguhan na antas, lalo na ang mga disipulo. Ganun ba kahirap? Kumunat ang noo ni Jack. Hindi siya gumugol ng maraming oras sa pagsasaliksik sa martial art technique na ito dahil pakiramdam niya na ito ay medyo simple. Kabanata 1749. Gayunpaman, mabilis na naunawaan ni Jack kung bakit ang martial art technique na ito ay abnormal na mahirap para sa mga normal na tao. Gayunpaman, natutunan niya ang True Dragon Claw technique sa nakaraan at nagkaroon ng kakayahang mag-transform sa isang tunay na dragon na nagbibigay sa kanya ng anyo ng dragon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang kambal na kamao ng dragon ay nakakagulat na angkop para sa kanya dahil maaari niyang gawing mga kuko ng dragon ang kanyang mga kamay. Nang makita ang pagkalito ni Jack, halos maubo ng dugo si Lucian sa kanyang pagkabalisa. Anong klaseng halimaw ang batang nakatayo sa harapan niya? Paano siya, isang tao sa pang-apat na baitang ultimate god level, maging mas malakas? At saka, natutunan ni Jack ang Twin Dragon's Fist sa ilalim ng 2 buwan. Paano niya naintindihan ang pamamaraan? Wind Slash. Walang kumpiyansa si Lucian, ngunit dahil halos patay na ang mga kasama niya, naggalit siya ng ngipin at nilaslas si Jack gamit ang kanyang espada. Whoosh! Ang mga alon ng nakakatakot na aura ng espada ay lumipad pasulong, humampas sa kagubatan tulad ng mga hangin ng taglagas. Ang nakakakilabot at maraming aura ay dumaan sa malawak na lugar. Kambal na kamao ng dragon. Gumanti naman si Jack sa pamamagitan ng pagpasulong ng kanyang mga kamao. Umuungol. Kasunod ng kanyang mga kamao, 2 naglalakihang kuko ng dragon ang lumitaw sa harap ni Jack. Ang mga kuko ng dragon ay isang pagpapakita ng chi ngunit mukhang tunay. Nagbigay pa sila ng nakakatakot na dagandong ng dragon habang sumusugod sila. Boom boom boom. Ang mga aura ng espada ay dumapo sa mga kuko ng dragon ngunit agad na nawasak sa pagtama. Samantala, ang 2 naglalakihang kuko ng dragon ay sumugod na palapit kay Lucian sa isang nakababahala na bilis. Ay imposible. Nang makita ang kanyang mga pag-atake na ganap na nawasak ng pag-atake ni Jack ay naging mapatla si Lucian. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Sa paghusga sa bilis ng pag-atake, hindi siya makakatakas. Hindi. Ayokong mamatay. Patawarin mo ako. Agad na humingi ng awa si Lucian nang maisip niya ang magandang kinabukasan na nasa harapan niya. Umaasa siyang itigil ni Jack ang kanyang pag-atake at bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Bang! Gayunpaman, paano maiiwasan ni Jack ang taong pumatay sa mga taong kabilang sa pamilyang White at pamilya Kibelo? Higit pa rito, si Lucian ay kabilang sa Alliance Guard. Hinding-hindi maniniwala si Jack sa mga salita ng mga taong iyon. 2 naglalakihang kuko ng dragon ang dumiretso sa unahan, pinunit si Lucian. Si Lucian, isang pang-7 baitang ultimate god level martial artist ay naging alikabok, ganap na nilipol. Sa oras na iyon, natapos na rin ang laban nila Nash at iba pa at nabaling ang atensyon kay Jack. Masyado siyang makapangyarihan. Ang batang ito ay talagang nakapatay ng isang pang-7 baitang dalubhasa sa antas ng Diyos. Ang pangalawang matanda sa pamilya Kibelo ay nananangis. Hindi niya akalain na aabot sa ganoong level si Jack. Pinilit ng pang-7 baitang iyon na dalubhasa sa antas ng Diyos ang mga puwersa mula sa 9 Army na umatras sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na mapapatay ni Jack ang lalaking iyon. Hahaha, hindi ko inaasahan na magiging ganito kagaling ang anak ko. Tumawa ng malakas si Nash na may sobrang supladong ekspresyon. Noon, muntik nang mapatay ni Lily si Jack. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa ilalim ng mga kalagayang iyon at patuloy na lumakas. Kabanata 1750. Nagtagumpay si Jack na pumatay ng isang dalubhasa sa ika-7 baitang ultimate god level. Tuwang-tuwa ang grupo. Samantala, nilapitan ni Helena si Jack at nahihiyang nagtanong, Jack, salamat.
Kung hindi dahil sa tulong mo, kanina pa ako namatay. At saka ang dami mong nailigtas na tao sa pamilya Cabello natin. Ngumiti si Jack nang walang pag-aalinlangan at sinabing, masyado kang magalang. Lahat tayo ay isang malaking pamilya. Dapat tayong magkaisa laban sa ating mga kaaway. Tama, ito ang eksaktong oras na dapat tayong magkaisa. Tumawa si Harry habang lumilipad. Nadama niya ang kanyang desisyon na sumali sa Jack at kumpanya upang maging ang pinakamahusay na desisyon na nagawa niya. Kung hindi niya sila sinunod at nakilala ang mga disipulong ito ng bloodshed clan ng mag-isa, tiyak na mamamatay na siya. Nako, muntik ko nang makalimutan. May sasabihin ako sa lahat. Anunsyo ni Helena sa grupo nang biglang may naalala. Ano ito? Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Helena, lumipad din si Alejandro at ang iba sa direksyon niya. Ako, nakita ko ang mga tao mula sa 9 Army. Hindi ako sigurado kung narinig mo na, ngunit nakita ko na ang mahigit 100 ng mga ito. Saglit na nag-isip si Helena, pagkatapos ay sinabi sa grupo ni Jack na may tame time na ekspresyon, bagaman nakatipon din tayo ng ilang libong tao, mas marami pa ang mga taong nakakalat sa kagubatan na ito at hindi natin alam ang kanilang sitwasyon. Nakita mo na ba ang mahigit 100 sa kanila? Nang marinig iyon, naging silina rin ang ekspresyon ni Jack. Alam niyang malalaman ng 9 Army na nakapasok sila sa kagubatan, ngunit hindi niya inaasahan na malalaman nila ito kaagad. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sa wakas ay tinanong niya si Helena, hindi ba nila sinubukang salakayin o patayin kapag katapos mong makilala sila? Hindi nila ginawa iyon. Nangyari ito ng ganito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Helena ang lahat ng naranasan niya kay Jack at sa iba pa. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, walang kaalam-alam na tumingin si Alejandro kay Jack. Young Master Jack, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung mabilis tayong umalis sa kagubatan na ito at magsasanay sa isang liblib na lugar, naniniwala akong hindi magiging madali para sa 9 Army o Bloodshed Clan na mahanap tayo, tama ba? Sa puntong iyon, huminto sandali si Alejandro bago nagpatuloy, gayunpaman, mas marami tayong nakakalat sa loob ng kagubatan. Kung aalis tayo ngayon, ang ating kaligtasan ay masisiguro sa maikling panahon, ngunit hindi natin matiyak kung ang mga tao mula sa 9 Army ay tutulong sa iba, o kung ang Bloodshed Clan ay susunod sa atin. Tumango si Jack, hindi tayo maaaring sumuko sa iba. Sa ngayon, maaari lamang nating subukan ang ating makakaya upang makahanap ng mas masiglang damo. Ang Bloodshed Clan ay nagpadala ng marami sa kanilang mga disipulo dito sa oras na ito. Ang ilan sa mga disipulo ay tiyak na magre-report pabalik sa kanilang angkan pagkatapos na malaman ang sitwasyon. Ang siyam na hukbo ang pinakamabuting pag-asa natin sa ngayon. Sana ay matutulungan tayo ng siyam na hukbo, kailangan nating maging malakas. Oo, hindi tayo maaaring sumuko sa iba pang miyembro ng pamilya Cabello. Kabanata 1751. Tumango si Alejandro. Kung tutuusin, napakaraming miyembro ng pamilya Cabello na hindi pa nahahanap. Kahit na marami na ang namatay, dapat ay mayroon pa ring hindi bababa sa 10,000 lalaki ang natitira. Ito ay mahusay, guro. Talagang nandito kayong lahat. My goodness, hindi ako dinaya ng aking mga mata. Haha, sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, lumipad si Kevin at ang ilan pang elder mula sa pamilya Cabello, pinamunuan ang mahigit 3,000 miyembro ng pamilya Cabello pati na rin ang mahigit 2,000 miyembro ng pamilyang White. Ito ay mahusay. Napakahusay. Ang aming master at ang iba pa ay narito, at gayon din si Young Master Jack. Ito ay kamangha-manghang. Nakilala namin ang mas malaking grupo. Namula ang mga mata ng maraming miyembro ng pamilyang White nang makita nila si Jack at ang iba pa. Sa mga nakalipas na araw, talagang nakakita sila ng maraming masiglang damo at kayamanan sa bagong lugar na ito. May iilan pa nga na nasa mas mataas na antas ng cultivation na nakapasok na sa first grade ultimate god level. Gayunpaman, ang kanilang mga araw ay napuno din ng panganib. Maingat nilang binagtas ang lugar, at sa daan, natagpuan ang marami sa kanilang mga tauhan na napatay. Ang mga miyembro ng pamilya ng White Branch, lalo na, ay patuloy na nagsisikap na hanapin sina Jack, Nash, at ang iba pa, ngunit hindi nila mahanap si Jack at ang iba pa. Wala silang pakiramdam ng kaligtasan, na para bang nawala ang kanilang compass. Naturally, sila ay makaramdam ng matinding kilabot ngayong nahanap na nila si Jack at ang iba pa. 7th Elder, 8th Elder. Haha, ang galing nito. Napakaganda at buhay pa kayong lahat. Excited na ngumiti si Nash nang makita niya ang lahat ng pamilyar na mukha na ito. Sa pamamagitan nito, umabot sila ng mahigit 10,000 lalaki sa kabuuan. Isang malakas na puwersa ang natipon na ngayon. Guro, nakakatuwang nakilala namin kayong lahat. Nakatayo kami sa gilid nitong mga nakaraang araw.
Ilang araw na ang nakalipas, ang 7th Elder at ako sa wakas ay nakapasok sa first grade Ultimate God level na may matinding kahirapan. Nagdiwang kami ng mapagtanto namin na mayroong puwersa na tinatawag na Bloodshed Clan. Ang ilan sa kanilang mga disipulo ay hindi nakapasok sa lugar na ito, ngunit hindi kami nakapasok sa lugar na ito. Mataas na antas ng cultivation ay nasa tunay na antas ng Diyos o unang antas ng pinakamataas na antas ng Diyos. Puno ng emosyon ang mukha ng 8th Elder. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa mga bangkay sa lupa at huminga ng malalim. Diyos ko, nakatagpo ka rin ba ng mga disipulo ng Bloodshed Clan? At mahigit 20 sa kanila ang napatay mo. Kumusta ang kanilang cultivation level? Nagulat din ang ikapitong elder at ang iba pa. Nakarinig sila ng mga ingay ng away kanina at nilayon nilang palihim na lumapit para manood. Hindi nila akalain na titigil ang mga tunog ng labanan bago pa man sila makarating sa eksena. Nagpadala sila ng scout para tingnan muna. Noon lang nila nalaman na si Jack at ang iba ay nakasagasa din sa mga disipulo ng Bloodshed Clan. Haha, ipunan muna natin ang mga samsam sa digmaan habang nakakahabol tayo. Tumawa si Nash at inutusan ng ilang tao na linisin ang mga samsam sa digmaan. Noon lamang niya ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon sa 7th Elder at sa iba pa. Nagawa rin ng 7th Elder at ng 8th Elder na makapasok sa first grade Ultimate God level. Ito ay hindi kapani-paniwalang balita, at least may dalawa pa silang fighters sa Ultimate God level dito ngayon. Ang mga tunog ng away ay tumigil na. Hindi na kailangang mag-isip pa. Malamang nawala ni isa sa kanila ang nakatakas. Sa sandaling iyon, dumating si Arthur at ang iba pa sa labas ng kagubatan. Si Arthur at Henrik ay patuloy na sumulyap sa likod. Hindi napigil ang sabihin ni Sky na naiinip na, mabuti pang magmadali na kayong dalawa. Kung may sigawan natin ang usapan kanina, baka magkaroon tayo ng pagkakataon na mailigtas si Helena Cabello at ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae, pati na rin ang kanyang ama. Kung magde-delay pa tayo, hehe, who knows kung ilan sa mga taong pumasok ang mamamatay. Kabanata 1752. Ano? Ilang-ilang 10,000 tao ang pumasok. Dahil ang Whittemore Fortress ang pinakamalapit sa kagubatan, nauna ang lahat. Nang malaman ng lolo ni Arthur ang sitwasyon, napatalon siya sa kanyang upuan sa gulat. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Tama, lolo, pag-usapan muna natin kung ano ang dapat nating gawin sa Fortress Master. Bale lahat ng mga taong ito ay nakapasok na rito. Mas mahalaga, maraming tao mula sa Bloodshed Clan ang pumasok sa kagubatan upang maghanap ng kayamanan upang maisigawa ang mga tungkulin ng kanilang angkan. Ngayong nagkasalubong na sila, si Miss Helena at ang iba pa ay malamang napatay na. Nakaramdam ng matinding awa si Arthur nang banggitin niya si Helena. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mas mahina. Kung hindi niya pipiliing umalis ng malungkot kapag nasa buhay o kamatayan siyang sitwasyon. Nasabi ng matanda ang iniisip ni Arthur at hindi nakikiramay ang mga mata. You useless brat, going on about Miss Helena. Don't you forget that you are the apo of the elder of Whittemore Fortress. You can't get attached to a woman from that place, understand? How can the positions of those people ever compare to US? Nang magsalita ito, mabilis na sumulyap ang matanda kay Sky. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung gusto mong makahanap ng isang tao, dapat kang maghanap ng isang babaeng tulad ni Sky dito. Understand? Tama. Young Master Arthur, huwag mong kalimutan kung sino ka. Mataas ang katayuan mo sa lipunan. Hindi mo maiisip ang imposible. Natuwa si Sky, ngunit hindi niya alam na nagbibigay lang ng halimbawa ang matanda. Akala niya ay may balak na ang matanda na ay pareha siya sa apo. Natahimik si Arthur saglit, saka siya sumagot ng may paggalanag, ano ba ang sinasabi mo, lolo? Hindi ito ang oras para pag-usapan ang lahat ng ito. Dapat nating hanapin ang Fortress Master at ang iba pa para pag-usapan ang sitwasyon. At saka, hindi mo naman pwedeng tingnan lang ang mga tagalabas, di ba? Noon pa lang, hindi ba't ang mga ninuno natin ay mula rin sa lugar na iyon? Magmula tayo sa iisang lahi, so bakit tayo mag-aaway? Pagtayo sa tabi niya, nakaramdam ng hindi kasiyahan si Henrik. Hindi niya naiwasang umungol, Elder Whittemore, sa palagay ko ay tama ang sinabi ni Young Master Arthur. Lahat ng ating mga ninuno ay nagmula sa lugar na iyon, kaya bakit natin sila minamaliit? Sa halip, sa palagay ko ay pare-pareho tayo dahil lahat tayo ay nanggaling sa lugar na iyon. Wala ni isa sa atin ang mas magaling o mas masahol kaysa sa iba sa aspeto ng posisyon. Naikuyom ni Ella ang kanyang mga kamao at nagsalita na may matigas na ekspresyon, tama. Lolo Whittemore, mali ang pag-iisip na ito. Hindi man tayo bahagi ng Alyansa Guard. Paano natin maiisip ang ating sarili kaysa sa iba?
Nakita ko na ang mga taong nanggaling sa lugar na iyon at ang galing nila sa martial talent. Naramdaman din ng matanda na may nasabi siyang mali. Bagamat pinanindigan pa rin niya na ang mga taong nagmula sa lugar na iyon ay nasa pinakamataas na antas ng tunay na Diyos kaya't siya ay tumingin sa kanila. Isang awkward na ngiti ang ibinigay niya. Ano ang tungkol dito? Lahat kayo ay nagtrabaho ng husto, pagkatapos ay sinabi niya, hahanapin ko ang pinuno ng kuta at ang iba pang mga elder upang magsagawa ng isang talakayan. Hindi na makapaghintay. Si Arthur, Lolo, sa palagay ko ay hindi muna natin dapat gawin ang talakayan. Paano ito? Magpapadala kami ng ilan sa aming mga manlalaban upang tulungan muna sila, sabi niya, na natatakot. Hindi namin maaaring payagan ang mga tao ng Bloodshed Clan na basta na lang sakta ng mga taong pumasok. Ikaw naman, tawagin ang Fortress Master, ang First Fortress Master, at ang iba pa upang isagawa ang talakayan. Paano kung ganoon? Naisip ni Hendrik na ito na ang pinakamagandang hakbang pagkatapos niyang marinig ang plano. Tama, maganda ang planong ito, tuwang-tuwang sabi niya. Kami ay kikilos sa magkabilang panig. Tiyak na walang magiging problema. Sa kasamaang palad, sumagot si Cooper na may madilim na ekspresyon, ano ang pagmamadali? Napakaraming tao ang pumasok, hindi ito maliit na bagay. Kapag ang ating mga tao ay lumampas at tunay na lumaban sa Bloodshed Clan, magiging maliit na bagay kung iilan lamang sa atin ang mamamatay. Ngunit paano kung napakarami sa ating mga tao ang mamatay? Ito ay lilikha ng kaguluhan. Kapag tayo ay nakipagdigma, alam mo ba kung gaano karami ang ating mga tao na magsasakripisyo? Pagkatapos niyang sabihin iyon, ikinawin niya ang kanyang kamay at sinabing, iuulat ko ito sa Panginoon ng kuta at ipapaalam sa kanya ang bagay na ito sa unang guro ng kuta at sa iba pa. Sa huli, ang unang guro ng kuta ay tiyak na magsasagawa ng pagpupulong sa lahat. Kapag natapos na ang pulong at nakapagdesisyon na ang lahat kung ano ang gagawin, gagawa tayo ng aksyon. Hindi natin maaaring madaliin ang bagay na ito, unawain. Kabanata 1753. Lolo, may kinalaman ito sa buhay ng tao. Habang tumatagal tayo, mas maraming tao ang mamamatay. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, sino ang nakakaalam kung ilan sa kanila ang mamamatay sa oras na kumilos tayo? Lalong nagpanik si Arthur pagkatapos niyang marinig ito, pero wala pa rin siyang magawa. Gayunpaman, nagpatuloy si Cooper, paano kung ang ilan sa kanila ay mamatay? Hindi ito maiiwasan ang, kailangan ko munang ipaalam sa Fortress Master ang tungkol dito at sundin ang naaangkop na proseso upang mahawakan ang bagay. Intindihin. Kung dumiretso ako upang ipaalam sa unang Fortress Master nang hindi ipinapaalam sa Fortress Master, ano ang gagawin natin kung ang huli ay nakaramdam ng hinanakit? At saka, napakarami sa kanila ang malapit ng mapunta sa gubat. Kalat-kalat na silang lahat, hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila sa napakaraming mga tao na pumasok. Walang imek sina Arthur at Hendrik. Hindi nila akalain na ganito ang sasabihin ni Cooper. Gayunpaman, wala silang paraan tungkol dito ngayon. Wala silang sapat na kapangyarihan, at wala silang awtoridad sa gayong malaking kaso. Maaari lamang nilang iulat ito sa kanilang mga nakatataas. Pagkatapos ay mabilis na pumunta at sabihin sa unang Fortress Master ang tungkol dito. Tayo na, gusto rin naming sumunod. Matapos itong isipin ni Arthur, tumingin siya kay Cooper, labis na nagpanik. Pero na, di nagtagal, pinangunahan ni Cooper ang lahat sa Fortress Master ng Whittemore Fortress. Nako, Uncle Whittemore, bakit ka nandito? At may kasama kang grupo ng mga bata? Tanong ni Kira na umiinom ng tsaa habang tumatawa nang makita ang pagdating ni Cooper. Naguguluhan ding tumingin kay Cooper ang ilang elder sa tabi niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay wala magkano kung Cooper ay dumating upang hanapin sila, ngunit sa paghusga sa kanyang seryosong ekspresyon at sa mga kasama ng mga kabataang dinala niya, malamang na pumunta siya upang pag-usapan ang isang seryosong bagay. May nangyari, Fortress Master. Lumapit si Cooper at agad na sinabi kay Kiron, isang seryosong bagay ang nangyari, Fortress Master. May mga taong mula sa abandonadong mundo na pumasok muli sa ating sagradong lupain. Pasimpleng. Ngumiti si Kiron nang marinig niya ito. Akala ko kasi seryoso. Hindi ba't iilan din ang pumasok dito? Wala namang pinagkakaabalahan. Iba naman noon. That time, pumunta doon ang elder mula sa Pavilion Below Cloud dito para tingnan ang sarili niyang kusa. Nagkataon na may nakita siyang ilang tao sa entrance at pinapasok sila dahil sa tingin niya ay nakakatuwa. This time, kusa silang pumasok pagkatapos nilang makahanap ng daanan. Iba, isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Cooper. Ilang 10,000 ang pumasok sa oras na ito, dagdag niya.
Halos 50 hanggang 60,000 sa kanila. Kabanata 1754. 550 hanggang 60,000. Ang tono ni Kiran ay tumaas ng ilang pag-aalinlangan. Naghinala siyang mali ang narinig niya. Kung 50 o 60 lang sila o kahit 5 o 600 sa kanila, hindi niya iisipin na ito ay dapat pag-usapan. Kung tutuusin, napakatagal na panahon na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon. Kahit na may iilan na pumasok, hindi ituloy ng Alliance Guard ang bagay na ito, at tiyak na hindi sila gagawa ng ganoong kalaking kaguluhan tungkol dito. Gayunpaman, 50 hanggang 60,000 tao ay sobra. Masyadong maraming tao iyon. Higit pa rito, gaano karaming masiglang damo ang aangkinin ng mga taong ito sa sandaling pumasok sila. Kailangang isuko nila ang napakaraming martial resources. Higit pa rito, ang pasukan na iyon ay nasa loob ng kagubatan malapit sa 9 Army. Ang kagubatan na iyon ay masasabing katulad lang ng kanilang bakuran. Maliban sa paminsan-minsang disipulo mula sa Bloodshed Clan na dumating upang makahanap ng ilang mga materyales, ang mga tao ng 9 Army, na pinakamalapit sa kagubatan, ay natagpuan na ang pinakamaginhawang pumunta doon. Ngayon na ang ilang 10,000 tao ay nakapasok na sa kagubatan, malamang na mauubos nila ang maraming martial resources sa isang iglap. Nang maisip niya kung gaano karaming mga mapagkukunan ang inaalis, naramdaman ni Kiran ang kanyang puso na kumirat sa sakit. Fortress Master, ano ang dapat naming gawin dito? Hindi kami handa para sa napakaraming tao na pumasok ng sabay-sabay. Ang unang elder ay humakbang pasulong at tumingin kay Kiran sa harap niya. Maliwanag na siya ay lubos na nataranta. Ano ang gagawin natin? Paano ko malalaman kung ano ang gagawin? Ito ay nangyari ng biglaan. Sino ang nakakaalam na napakaraming tao ang biglang papasok? Halatang hindi rin alam ni Kiran ang gagawin. Pagkatapos niyang pag-isipan ito, sinabi niya, halika at hanapin natin ang unang guro ng kuta. Hindi ako sapat na matapang na gumawa ng desisyon sa sarili ko tungkol sa bagay na ito. Kayong lahat, pumunta kaagad at ipaalam ito sa iba pang mga pinuno ng kuta, at sabihin sa kanila na magmadali upang magkita sa lugar ng unang guro ng kuta. Oo, sir. Agad na nagsitakbuhan ang mga kasama niyang umiinom ng tsaa. Nang makita nila na ang Fortress Master ng Whittemore Fortress ay hindi nagatubili ng matagal na ipaalam sa First Fortress Master at sa iba pa ang tungkol sa bagay na iyon, si Henrik at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Matapos itong pag-isipan ni Henrik, sinabi niya, Fortress Master Whittemore, hindi na kailangang magpadala ng mga tao sa sarili nating kuta. Babalik ako para ipaalam ito sa lahat. Sige, salamat sa iyong serbisyo. Itinaas ni Kiran ang kanyang mga kamay sa isang fist to palm salute. Hindi bababa sa hindi nila kailangang magpadala ng napakaraming tao upang maikalat ang mensahe sa ganitong paraan. Kaya na, kaagad na ikinaway ni Henrik ang kanyang kamay kay Ella at sa ilang mga kabataan mula sa kanilang kuta at inakay ang iba na lumipad. Itinulak nilang lahat ang kanilang sarili sa limitasyon ng kanilang bilis. Maya-maya, dumating na si Henrik at ang iba pa sa loob ng Levine Fortress. Sa oras na ito, nagsimula ng magdilim ang langit. Pare, may nangyari. Nasaan ang Fortress Master? Nakita niya ang kanyang ama nang makapasok siya sa lugar. Agad na nagsalita si Henrik sa malakas na boses. Ano ang nangyari? Mukhang may apurahang bagay na dumating kung ihahambing sa iyong hitsura. Walang pakialam na ngumiti ang ama ni Henrik. Mula sa kanyang pananaw, ang 9 Army ay hindi masyadong malayo sa isa't isa at lahat ay nagtinginan sa isa't isa. Kung ang 9 Army ay magsasama-sama, sila ay isang malakas na puwersa. Ang mas maliliit na puwersa ay karaniwang hindi. Nang ahas na pukawin ang gulo sa kanila. Kabanata 1755. Sa makatuwid, ang malaking problema na lumabas sa bibig ni Henrik ay halos wala sa mga mata ng kanyang ama. Makinig, ang mga taong iyon mula sa abandonadong mundo ay nakapasok sa lugar na ito. At higit sa 100,000 sa kanila ang nakalusot. Nabangga namin ang ilan sa kanila at nakausap pa nga sila. Bukod pa, nagdadaldaw si Henrik tungkol sa nakasalubong niya sa tono ng gulat. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Teka, mahigit 100,000 sila. Talagang nabigla ang ama ni kay Henrik sa dami ng sinabi sa kanya. Kung 10,000 sa mga tagalabas na ito ang pumasok sa lugar na ito ay magiging isang malaking gulo, lalo na ang 100,000 sa kanila. Nang makabawi si Kay matapos marinig ang nakakagulat na balita, pinutol niya si Henrik bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Henrik, ito ay isang seryosong bagay, mas mabuting maging tapat ka tungkol dito. Sigurado ka bang totoo ang iyong sinabi? Si Ella, na tumabi kay Henrik, ay humakbang pasulong at pinagtibay ang pahayag. Tatay, totoo. Hinding-hindi magsisinungaling si kuya sa iyo tungkol sa ganoong bagay. Totoo ang lahat.
Isa pa, sa kanila, may isang mahuhusay na master na tinatawag na Jack. Iniligtas niya ang buhay ko noon. Sa tingin ko ay nakalusot na siya sa pangalawang baitang Ultimate God level, kahit siguro 3rd grade Ultimate God level. No freaking way. They have such a powerful master among them. Gaano na sila katagal dito? Hindi kaya ilang buwan na sila dito, di ba? Nakarating na ba silang lahat ng ganoon kataas na martial level pagkatapos makuha ang martial technique? Sa pagtingin sa agitated na kilos ni Ella, alam ni Kai na nagsasabi ng totoo si Hendrik. Mukhang may seryosong bagay talaga silang napagdaanan. Siya ay tunay na isang mahuhusay na master. Hindi ko alam kung paano niya sinanay ang kanyang sarili hanggang sa antas na ito sa abandonadong mundo. Ngunit sa tingin ko normal lang na magkaroon ng isa o dalawang super talentadong master tulad ni Jack dahil daan-daang libo sa kanila ang pumunta rito. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ella. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya ngayon. Mabuting tao si Jack. Sumabad naman si Hendrik at sinabing, Tay, alam na ito ng Whittemore Fortress. Magsama tayo ng ilang elder at pumunta sa kanilang fortress at pag-usapan ito. Napakalaking bagay ito. Hindi lang mga tagalabas ang pumasok kundi isang elder mula sa Bloodshed Clan ang nagbigay din ng gawain sa kanilang mga disipulo. Kailangan nilang magtipon ng ilang material para sa layunin ng alchemy, kayamanan. Sandali lang. Bakit ka ba nagmamadali? At sa kasino itong Helena? Hindi pa nakakabawi si Kai sa pagkagulat ng banggitin ng dalawa niyang anak ang mga pangalan ng mga estranghero na lalong ikinalito niya. Gulong-gulo ang isip niya sa sitwasyon ngayon. Tatay, Helena, ang buong pangalan ni Helena ay Helena Cabello. Pumasok siya rito kasama ang pamilya Cabello. Nag-usap kami saglit at talagang mabuting tao siya. Nangako rin ako sa kanya na kukumbinsihin kitang tulungan sila. Napakahirap ipaliwanag ang lahat sa isang pagkakataon. Magtipon tayo sa Whittemore Fortress, pagkatapos ay sasabihin namin ni Ella kung ano ang susunod na gagawin namin ni Ella mula ulo hanggang paa. Ipinahayag ni Hendrik ang kanyang iniisip pagkatapos huminto sandali. Sige. Punta tayo sa First Fortress Master ngayon. Batid ni Kai na hindi na maaantala pa ang bagay na ito. Kahit na ang langit ay nagsimulang magdilim, kailangan nilang makipagkita sa unang Fortress Master at pag-usapan ang bagay na ito. Hindi maantala ang pulong na ito. Nang makarating ang lahat sa lugar ng First Fortress Master, pumunta sila sa conference room at sa sandaling. Ito ay naging ganap na madilim ang kalangitan. Tahimik. Anong nangyayari? Fortress Master Whittemore, isip na punan tayo. Austin Drago ang unang Fortress Master ng 9 Army nakaupo sa entablado, na tinatanaw ang iba pang Fortress Masters mula sa itaas. Sinenyasan niya ang mga tao na tumahimik pagkatapos ay bumaling kay Fortress Master Whittemore at nagtanong. Napangiti si Master Whittemore at sinabing, mga ginoo, sa palagay ko ay mas mabuting hayaan na si Cooper Whittemore, ang elder ng ating kuta, na punan kayong lahat. Hindi ko alam ang tungkol sa sitwasyon. Ibinalita sa akin na daan-daang libo ng mga tao sa abandonadong mundo ang dumating sa ating lugar. Pumunta ako dito sa sandaling marinig ko ang balita, alam naman ni Elder Cooper ang mga detalye. Kabanata 1756, sa sandaling ito, lumingon ang lahat kay Elder Cooper. Ngumiti si Elder Cooper at pagkatapos ay nagpaliwanag sa mga tao, mga ginoo, humigit kumulang 600,000 tao ang nakapasok, kung saan 3 hanggang 400,000 ay mga tao mula sa mainland, habang ang natitirang 200,000 ay mula sa teritoryo ng dagat. Hindi ako sigurado kung paano nila nahanap ang daan papasok ngunit narito na sila ngayon. Bukod dito, halos 20 araw na silang nandito. Sa loob ng 20 araw na ito ay may tunay na mga may talentong Panginoon. My goodness, 20 days na sila dito. Itong mga outsider, ilang araw na silang nandito pero ngayon lang namin nalaman. Oo, masyado kaming pabaya tungkol dito. Mas mahirap para sa amin na mapansin ang kanilang presensya kung papasok lang sila at umalis sa kagubatan sa maikling panahon. Hindi. Imposibleng hindi natin sila mamamalayan. Kung tutusin, daan-daang libo sila ang nakapasok, at sa kanila, may iba't ibang angkan at pamilya, at hindi lahat sila ay nagkakaisa. Siguradong may masamang dugo sa pagitan ng mga angkan at pamilyang ito. Napabuntong hininga ang karamihan ng maghulog ng isa pang bomba si Elder Cooper. Pilit na ngumiti si Ella at bahagyang inangat ang mukha. Sa katunayan, siya ang unang nakaalam na pumasok si Jack at ang iba pa. Gayunpaman, ipinangako niya kay Jack na tutulungan niya sila kaya hindi siya bumalik sa kanyang kuta at iulat kaagad ang bagay, sa halip nagpatuloy siya sa paghahanap ng mga kayamanan sa loob ng kagubatan. Minsan kapag nakasalubong niya ang mga tagalabas na iyon, lumihis na lang siya at aalis, kunwari hindi sila nakikita.
At ang kanyang ginawa ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sinubukan niyang i-drag ang bagay sa puntong hindi na ito mate at tago. Ang mga tao ng Nine Army ay sa wakas ay nalaman ang bagay na ito. At pagkatapos, ano pa ba? Huminto si Elder Cooper ng ilang segundo bago nagpatuloy, hayaan ko ang apo ko na sabihin sa lahat. Tutal, sila ang nakasagasa sa kanila, at bumalik sa amin at nagulat. Alam nila ang pinakamahusay tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ay humakbang si Arthur, tumingin sa First Fortress Master, at sinabing, sige. Ang bagay ay, pagkatapos ay maingat na isinalaysay ni Arthur ang sitwasyon mula ulo hanggang paa, na walang mga detalye, hanggang lahat ng nasa meeting. Siyempre, nang magsalita siya tungkol kay Helena Cabello, ito ay tungkol sa magagandang bagay tungkol sa kanya at sa kanyang mga tao, kung gaano kabait at palakaibigan ang mga tagalabas na ito, kung gaano sila nag-aalala sa kaligtasan nina Arthur at Ella, humihiling sa kanila na umalis muna sa eksena, kung gaano sila kaunawan at iba pa. Pinuri sila ni Arthur ng lubusan, na nagdarasal na ang unang kuta na guro at ang iba pa ay hindi maput kay Helena at sa kanyang grupo at pumayag na iligtas sila. Muling naging masigla ang meeting room matapos marinig ang mga sinabi ni Arthur. Ito ay isang masiglang talakayan. Buntong hininga. Ano ang dapat nating gawin sa grupo ng mga tagalabas na ito? Kung tatanggihan natin silang iligtas, labag ito sa ating mga pinahahalagahan, tutal, nakikipagtulungan tayo sa Anti-Alliance Guard. At nitong mga taon, tayo ay lubos na umaasa sa Anti-Alliance Guard. Kaya naman ang Bloodshed Clan na iyon at ang iba pa ay hindi maglalakas loob na. Lagyan kami ng daliri. Ngunit ang Bloodshed Clan ay isang malakas na angkan, at mas malakas sila kaysa sa atin. Paano tayo, ang mga bagay na ito, na lumaban sa kanila? Buntong hininga. Kabanata 1757. Isang matandang lalaki mula sa kuta ang nakakunot ang kanyang noo habang siya ay bumantong hininga ng pagkatalo. Nasa dilema siya. Sumasang-ayon ako. Masyado silang marami. Kapag tayo ay nanindigan at ipagtanggol sila, ang Bloodshed Clan ay tiyak na darating sa atin. At kapag tayo ay nasangkot sa isang labanan, maaaring wala tayong kalaban-laban para sa kanila. Ang isa pang matandang lalaki ang sumigaw. Sanay na siya sa komportable sa buhay at ayaw niyang lumaban sa Bloodshed Clan. Paano ito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nag-isip tungkol sa bagay na iyon bago pinutol ang usapan. First Fortress Master, may ideya ako. Magpanggap na lang tayo na hindi natin alam ang bagay na ito, hindi ba magiging mabuti iyon? Tutal, sinabi lang niyang Master Arthur kay Helena Cabello at sa mga tao nito na babalik siya at pag-usapan ito sa atin, at si Helena at ang kanyang koponan lang ang nakakaalam nito. Tsaka, sa tingin ko, dapat ay pinatay na sila ng mga disipulo sa pamamagitan ng pagpunta na ngayon sa pagsubok ng Bloodshed, dahil wala na silang sinumang mamamatay laban sa Bloodshed Clan. Magpanggap tayo na hindi natin alam na pumunta sila rito, sa ganitong paraan, kahit na alam ito ng Anti-Alliance Guard, hindi nila tayo masisisi. Iyan ay isang magandang ideya. Ito ay tunay na isang kahangahangang ideya. Hayaan na natin iyan, magpanggap na hindi alam ang tungkol sa bagay na iyon. Ang mga tagalabas na iyon ay maaaring makatakas sa ibang mga lugar, hindi natin bagay iyon, maaari silang patayin ng Bloodshed Clan, at magkukunwari tayong walang alam. Anyway, titigil na tayo sa pagpunta sa kagubatan sa mga susunod na araw. Ang matanda noon ay agad na nag-echo sa ideyang ito. Obviously, hindi niya gustong tulungan si Jack at ang iba pa. Gayunpaman, malamig na mukha ang isinagot ni Cooper, nakalimutan mo na ba kung saang kuta tayo nabibilang? Hindi mahalaga kung kaya nating talunin ang Bloodshed Clan, at least, hindi masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas natin sa kanila. At saka, matagal na tayong nasa ilalim ng kanlungan ng Anti-Alliance Guard, at para doon, namumuhay tayo ng matiwasay na mga Anti-Alliance na mga kamay hanggang ngayon, mamatay, ano ang iisipin ng Anti-Alliance Guard sa atin? Agad na tumayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nakipagtalo. Elder Cooper, kung tikom ang bibig ng lahat, sino ang makakaalam kung ano ang nangyari? Di ba? Ang mga taong nakabanggaan ni Arthur ay tiyak na papatayin ng Bloodshed Clan. Dalawa lang sa kanila ang nasa pangalawang baitang Ultimate God level, at ang iba pa sa kanila ay nasa tunay na antas ng Diyos o sa Demi-Diyos na antas ng pangkat ng mga lumalaban sa dugo. Mayroong kahit isang ikapitong baitang Ultimate God level fighter, wala sa mga tagalabas na iyon ang makakaligtas. Paano kung marami sa kanila ang nakatakas mula sa Bloodshed Clan? At kapag hinarap nila tayo, saan tayo magtatago kung ganoon? Masisira ang imahe natin. Parte tayo ng Anti-Alliance Guard.
Paano natin matatawag na isa ang sarili natin kung hindi man lang tayo manggahas na tumayo at tumulong sa mahihina? Galit na galit si Henrik na ramdam niya ang galit na bumabaha sa kanyang mga ugat. Hindi ka ba natatakot na ang Nine Armies ay maging katatawanan sa harap ng iba? Hindi lang ang Alliance Guard ang tatawa sa atin, kahit ang Anti-Alliance Guard ay minamaliit tayo. Humakbang siya at sumaway. Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, bumangon siya mula sa kanyang upuan at hinampas ang mesa na nag-aapoy sa galit. Kami, mga matatanda at ang mga pinuno ng kuta, ay narito upang pag-usapan ang bagay na ito. Anong karapatan mong magsalita ng walang galang sa harap namin? Kuya Kai, ganito ba ang pagpapalaki mo sa iyong anak? Napakawalang galang. Agad namang naging malamig ang ekspresyon ni Kai sa narinig niya. Oh, paano ko palakihin at didisiplinahin ang anak ko ay negosyo ko. Wala kang dapat ipag-alala tungkol dito. Tsaka, wala naman sigurong mali sa sinabi ng anak ko. Kami, ang Nine Armies, ay palaging mababa ang profile at mapagparaya, hindi nagdudulot ng anumang problema. Ngunit hanggang kailan kami dapat mabuhay ng ganito? Buhay na may buntot na nakatago ng matatag sa pagitan ng aming mga binti at hindi umuunlad sa mga taon. Tail stuck between our legs. Kay Levine, who is stucking his tail between his legs, you tell me. Don't make yourself sound so mighty and righteous. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng buhay ng mga tao sa Nine Army. Kung kumilos tayo ng walang ingat at nakipagdigma sa Bloodshed Clan, alam mo ba kung ilan sa atin ang mamamatay? Matalim na tinitigil ng medyo may edad na si Kai, may galit at hinanakit sa mga mata nito. Parang papaluan na niya si Kai. Kabanata 1758, ano ang lahat ng pagtatalo? Hiniling ko sa inyong lahat na pumunta upang pag-usapan, hindi upang mag-away. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikinig, ang unang kuta master ay samaway, ang kanyang tono ay naiinip. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng dalawang opinyon sa bagay na ito. Ang isa sa kanila ay hindi pumabor sa pagtulong sa mga tagalabas, habang ang isa ay pabor na tulungan ang mga tagalabas. Agad na nabalot ng katahimikan ang meeting room nang makita ng mga tao na galit ang First Fortress Master. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, ang Master ng Levine Fortress ay nagpahayag ng kanyang mga saloobin sa First Fortress Master. Unang Fortress Master, talagang iniisip ko na tayo ay nagpigil ng napakatagal, at ang ating kasalukuyang kabuoang lakas at kapangyarihan ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Kung tutulungan natin ang mga taong iyon, tiyak na sila ay kakampi natin. Kung gayon, marahil, ito ay magiging isang pagkakataon para sa ating kasalukuyang posisyon na lumago sa ating buhay, para bigyan tayo ng respeto. Fortress Master Levine, may punto ka. Isa sa mga elder na nagtatrabaho sa ilalim ng First Fortress Master ay tumango bilang pagsang-ayon. Yung mga tagalabas, siguradong naliligaw sila at hindi alam kung ano ang gagawin ngayon, kung kaya't, kung maaari nating ipaabot sa kanila ang ating kamay sa kritikal na sandali na ito, tiyak na magpapasalamat sila sa atin at magagamit nila sa hinaharap. At saka, kung kailangan talaga nating makipaglaban sa Bloodshed Clan, hindi pa rin tiyak kung aling panig ang mananalo. Sa totoo lang marami silang kasama, pero sa loob ng ilang oras na pag-alagala sa kagubatan, siguradong marami na silang nawalan ng mga lalaki ngayon, di ba? Ang mahalaga, itong mga outsiders ay binubuo ng iba't ibang angkan at pamilya, kaya maaaring hindi sila magkasundo. At saka, baby stage pa lang ang kanilang marital level. Ang ilan sa kanila ay nasa tunay na antas ng Diyos, at ang ilan sa kanila ay mas mababa pa kaysa doon, nasa antas lamang ng demigod. Kaya, sa palagay ko hindi sila magiging kapaki-pakinabang sa atin. Gayon din, huwag kalimutan, ang Bloodshed Clan ay may mas maraming elite na manlalaban na may pinakamataas na antas ng Diyos kaysa sa atin. Mapilit ang middle-aged na lalaki noon, ayaw tumulong kay Jack at sa grupo nito. Ang magkabilang panig ay may 8 puntos. Sa sandaling ito, mapait na ngumiti ang First Fortress Master bago sinabing, totoo na ang bilang ng kanilang mga tao ay masyadong marami, at maging ang mga tao sa teritoryo ng dagat ay nakapasok na. Ang pagtulong sa kanila ay tiyak na medyo kapaki-pakinabang sa ating pag-unlad sa hinaharap, well, kahit papaano ay maipapakita nito ang ating katapatan sa mata ng Anti-Alliance Guard. Bakit hindi natin gawin ito kaagad sa paraang? Ito ng pinakamalapit sa pavilion, ipadala natin ang bagay na ito sa pinakamalapit na pavilion. Anti-Alliance Guard sa amin. Pero, First Fortress Master, narinig ko na ang Master ng Bloodshed Clan ay nasa kalagitnaan na ng 2nd grade soul penetrating level. At natatakot ako na hindi ka kakampi para sa kanya, at kung hindi mo siya mahawakan hanggang sa dumating ang tulong, ang Pavilion of Below Cloud, maaari kang mapatay niya.
At ito ay tiyak na masisira ang ating mga puso at makakaapekto ito. Isang matalinong matandang lalaki ang nagpahayag ng kanyang mga alalahanin matapos itong isipin. Si Austin the First Fortress Master napahinto sandali, ang kanyang mukha ay lumubog sa pinakamalalim, naglalabas ng madilim na aura. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinanong niya si Ella, "Tama, Ella, nabanggit mo na nakilala mo ang isang tao na tinatawag na Jack, tama ba? Siya ay partikular na likas na matalino at nagligtas ng iyong buhay." Kabanata 1759. Oo, First Fortress Master, ang taong iyon ay maaaring nakalusot na sa ikalawang baitang o kahit ikatlong baitang Ultimate God level. Nag-isip sandali si Ella at sumagot. Si Austin ay pumasok muli sa thinking mode, at pagkatapos ay nagsalita siya sa wakas, "Paano ito? Sa aking pananaw, ang Bloodshed Clan ay hindi magsisimula ng digmaan laban sa sinuman sa atin nang walang ingat. Kung tutuusin, kung tayo at ang mga tagalabas na iyon ay lalaban sa kanila, sila ay magderones ng malaking kabiguan kahit na manalo sila sa labanan sa huli. Hindi ko akalain na sila ay handa na magbayad ng ganoon kabigat na halaga. Kaya, sa palagay ko, hindi natin ito malalaman. First Fortress Master, sinasabi mo bang tutulungan natin ang mga taong iyon?" Nang marinig ni Arthur ang sinabi ni Austin, nabuhayan ang kanyang loob at tuwang-tuwang nagtanong. Tumanggaw si Austin bilang pagkumpirma. "Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa kung ano-ano. Dapat nating subukang makuha ang mga mahuhusay na master na iyon sa mga tagalabas. At saka, tiyak na maglalaban sila sa isa't isa para sa mga kayamanan at yaman sa kagubatan, pati na rin ang disipulo ng Bloodshed Clan ay hahanapin din sila. Kaya, tiyak na kakaunti ang mawawala sa kanila, at sa oras na iyon, ang mga labi na iyon ay ang mga malalakas at mahuhusay na lumalaban. Tayo na lang ang mga ngailangan. Ang mga elite." Si Kiran ay para siyang nawala sa makapal na ulap habang nakikinig kay Austin. "First Fortress Master, ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti naman si Austin. "Kahit na magpadala tayo ng mga tao para humingi ng tulong sa Pavilion of Billow Cloud, ang round trip ay tatagal ng hindi bababa sa 4 na araw. Hindi tayo maaaring magmadali at kumilos ng walang ingat kung gusto nating tulungan ang mga iyon. Mga tao, tama ba? Kailangan nating maging matyaga upang hindi tayo mawalan. Hindi lamang mapapabuti ang ating imahe at reputasyon sa harap ng Anti-Alliance Guard, ngunit maaari rin nating samantalahin ang pagkakataong ito para mag-recruit din ng ilang magagaling na elite." Sa wakas ay naintindihan na ni Kiran ang ibig sabihin ng First Fortress Master, saka siya ngumiti. "The wisest person is still our First Fortress Master. What he means is that we should pretend that we don't know anything about this, or maybe just say that we are still in the middle of the discussion, thinking of what to do about the situation. Wait for another 2 or 3 days hanggang sa dumating ang Pavilion Billow Cloud, then we will make a move to help those people." Tama ba? Tumanggaw si Austin na may kasiyahan at sinabing, "Tama. Matalas ka, may 2 hanggang 3 araw tayong mag-stall. Magfo-focus tayo sa training, kunwari walang alam. Hihintayin natin kung kailan darating ang Pavilion Billow Cloud, saka natin ililigtas ang mga tagalabas. At kapag nakita ng Pavilion Billow Cloud na tayo, ang 9 Army, hindi nila tayo nirerespeto ng 9 Army, ang mga anti-alien, hindi nila tayo lalaban sa kanila. Hayaan din natin ang mga tagalabas na makipaglaban sa Bloodshed Clan ng ilang araw." Isang matandang lalaki mula sa isa pang kuta, na ayaw tumulong kay Jack at sa kanyang grupo noon, ay nasa sabik matapos marinig ang ideya ni Austin. Lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabing, "First Fortress Master, talagang napakatalino ng ideya mo. May ilan sa mga tagalabas na nakalusot sa First Grade Ultimate God level, at ang ilan sa kanila ay nakapasok pa sa Second Grade Ultimate God level. Bukod pa, sa napakaraming tagalabas, tiyak na mapapatay nila ang ilang mga disipulo ng Bloodshed Clan nang hindi na natin sila bibigyan ng matinding suntok." Haha, nakakamangha. Napakagandang ideya. Hayaang lumaban ang mga taong iyon sa Bloodshed Clan sa loob ng ilang araw, at sa ganitong paraan, hindi natin kailangang magdusa ng mataas na casualty. Higit pa rito, makakakuha din tayo ng pagpapahalaga at papuri mula sa Anti-Alliance Guard. Kung gayon, ang mga ililigtas natin sa huli ay ang mga piling tao, at ang mga taong ito ay magpapasalamat din para sa atin. Tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang gulang na iyon, masaya ang kanyang mga mata. Bukod dito, napakarami sa kanila ang pumasok at kinuha ang napakaraming mapagkukunan ng aming pagsasanay. Hayaan ang mga taong iyon na magdusa ng kaunti at magbayad ng kabayaran. Isaalang-alang ito bilang isang parusa para sa kanilang walang ingat na pagpasok sa lugar na ito. Ibinuka ni Kai ang kanyang bibig at saka muling isinara, may gustong sabihin, ngunit sa huli, hindi niya ginawa.
Dahil alam niya sa kanyang puso na ang ideya ni Austen ay ang pinakamakatuwiran at maaasahan, at ito ang magiging pinakakapakipakinabang para sa Nine Army. Karamihan sa siyam na hukbo ay sumang-ayon din sa ideyang ito, kahit na salungatin niya ito ay walang silbi at lumikha ng mas hindi kanais-nais na aura sa siyam na hukbo. Kabanata 1760. Tatay. Nakaramdam ng kalungkutan si Ella. Nang naisip niya kung paano naging mabubuting tao sina Helena at Jack lalo na noong nailigtas nila ang kanyang buhay natural, gusto niyang tulungan ng mga tao ng Nine Army si Jack at ang iba pa sa lalong madaling panahon. Kaya naman hindi niya maiwasang humakbang pasulong at hilahin ang manggas ni Kai, sinusubukang magbigay ng pahiwatig sa mahinang boses. Still, Kai shook his head at both her and Henrik. Kasangkot dito ang ating kuta, at kabilang dito ang kaligtasan o pagkawasak ng siyam na hukbo. Alam kong iniligtas ka ng binata na tinatawag na Jack, Ella, at gusto mo siyang tulungan kaagad. Ngunit hindi tayo makakagawa ng mga desisyon ng mag-isa tungo sa napakalaking bagay. Kailangan nating pag-usapan ito ng lahat at hayaan ang karamihan na sumang-ayon dito bago ang anumang bagay. Nang magsalita siya rito, puminto sandali si Kai bago nagpatuloy, maliwanag na ang desisyon ng First Fortress Master ang pinakamabuti para sa ngayon. Pumayag na ang lahat, kaya kailangan din nating sumang-ayon dito. Intindihin mo, kung namatay na si Helena at ang iba pa, sasabihin mo na sumugod lang kami para tumulong nang marinig namin ang mga away sa kagubatan na itinanong ng mga tao sa pavilion ng ganyan. Bagamat hindi nasisiyahan si Ella ay tumango na lamang siya. Naiintindihan ko, Dad, mahina niyang sabi. Hindi namin maaaring hayaan ang aming mga damdamin na magpasya sa aming mga aksyon sa panahong ito. Tumango si Kai. Tama. Manatili lang kayong lahat sa bahay at linangin ang inyong sarili sa susunod na 3 araw. Kung mapapabuti ninyo ang inyong sarili kahit papaano, gawin mo. Kahit nalabanan natin ang Bloodshed Clan sa huli, ito ay maging for show lang. Gayunpaman, malamang na mag-aaway kami ng halos 4 o 6 na oras. Mahirap iwasan ang mga casualty kung ganoon. Okay. Tumango si Ella at sumang-ayon dito. Sige. Ito ay isang napakalaking bagay na kinasasangkutan ng Nine Army, kung tutuusin. Hindi ito napagpasyahan batay sa aking salita lamang. Lahat ay sumang-ayon sa mungkahi na ibinigay ko ngayon. Hindi mahalaga kung sila ay mga Fortress Masters mula sa ibang mga kuta, o Elder o Petronas, lahat sila ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kamay. Dapat tayong sumama sa karamihan. Bagaman alam ng lahat kung ano ang conclusion, ipinahayag pa rin ni Austen sa lahat sa malakas na boses na naglalagay ng isang palabas. Ito ay malinaw na natural, higit sa 70% ng mga tao ang nagtaas ng kanilang kamay na nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa desisyon ni Austen. Sa wakas natapos ang pagpupulong. Bumalik ang lahat sa kanilang mga kuta upang magpahinga, at lahat sila ay sumang-ayon na bago sila umalis, ang unang guro ng kuta ay maglulunsad ng hudyat mula rito. Pagkatapos ang lahat ay sama-samang lalabas patungo sa kakahuyan at maghihintay upang obserbahan ang sitwasyon sa labas ng kagubatan. Sa sandaling ito, sina Jack at ang iba pa ay nililinang ang kanilang mga sarili sa isang cross-legged na posisyon. Alam na alam ni Jack na siya at ang iba ay nanguna sa maraming tao sa panahong ito. Dahil magkaaway ang Anti-Alliance Guard at Alliance Guard, kaya naman hindi sila maaaring baliwalain ng Anti-Alliance Guard. Kung ginawa nila, nangangahulugan iyon na tinatalikuran na nila ang mga mithiin na pinanghahawakan nila sa lahat ng ito. Hindi ito gagawin kahit itapon nila ang kanilang mga mukha, tutulungan pa rin nila si Jack at ang iba pa. Higit pa rito, sa pagitan ng dalawang paksayon, maraming salungatan ang malamang na sumiklab habang sila ay naghahanap ng kayamanan o isang bagay na katulad nito. Dahil dito, malaki ang posibilidad na may gagawin ang Anti-Alliance Guard para matulungan sila. Gayunpaman, para sa nag-iisang pavilion o puwersa, tulad ng Nine Army, hindi niya matukoy kung buong puso silang tutulungan siya at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, narinig ni Jack mula kay Helena na ang kabuoang lakas ng Nine Army ay tila mas mahina kaysa sa Bloodshed Clan. Kung ito ang kaso, maingat nilang susukitin ang mga kahihinatnan ng kanilang pagkakasangkot. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.